Tanghaling tapat. Abala sa paghahanda ng mga halamang gamot at langis si Nadia upang tulungan ang asawa niyang si Ka Enrique. Sapagkat isa itong kilalang albularyo sa baryo ng San Isidro. Si Ka Enrique ang madalas sa takbuhan ng mga tao sa tuwing magkakasakit ng hindi pangkaraniwan. Eksperto siya sa panggagamot ng barang, kulam, at kung ano-ano pang sanhi ng itim na mahika. Dahilan na mataas ang respeto ng mga tao sa kanya. Oh, tignan mo to, Sir Carlito. May nakuha akong mga tinik sa dibdib mo. Kaya palaging sumasakit at hindi ka makatulog tuwing gabi. Ay, mabuti na lamang at pumunta ka kagad rito dahil kung hindi, naku, baka kinabukasan hindi ka na makaligtas. Ay, itong tsaa, inumin mo muna, Sir Carlito. Nang sa gayon bumuti ang pakiramdam mo. Isang negosyante si Carlito sa baryo. Nagmamay-ari ito ng pinapaupahang apartment sa bayan at may malawak na lupain sa kanilang lugar. Madalas sa sumasama ang kanyang pakiramdam. Ngunit wala namang makitang sakit ang mga doktor. Kaya dumulog siya kay Ka Enrique upang magpagamot. Naku, Sir Carlito, matagal nang may inggit ang taong kumulam sa'yo. Kukontrahin kong kulam na ipinataw niya sa'yo. Ngunit kailangan mo pa rin bumalik sa akin sa susunod na linggo upang muli kita magamot. Maliit na halaga lang naman po yung babayaran kaysa tuluyang tapusin ng mangkukulam ang buhay mo. Tama ang asawa ko, Sir Carlito. Oh, eto na lang iso. Kailangan mong ipahid sa katawan mo gabi-gabi. Inabot ng lalaki ang bayad nito kay Ka Enrique. Tila kumislap pa ang mga mata nito nang makita ang pera na inaabot sa kanya. Malaking halagang singil niya sa mayayamang nagpapagamot sa kanya. Maging ang langis na sana'y ibibigay niya ay ibinebenta pa ng kanyang asawa. Ilang sandali nagpaalam ang lalaki sa kanila. Nakatayo na ito ng tuwid at nawala ng sakit na nararamdaman ito. Sakay ng kotse, nilisan ni Carlito ang bahay ng albularyo. Ay, wala pang isang oras, naka-10,000 na tayo. Ay, magkano bang sisingilin mo sa kanya sa susunod na pagpunta niya rito? Why, 1,000. Dadasalan ko lang naman siya. Ay, mabuti naman kung ganun. Grabe, ang daming tinik na nakuha mo sa dibdib niya. Konti nga lang yan . Lilipitin ko itong mga kalat dahil maya-maya may magpapagamot na naman. Mula sa bintana ay natatanaw nila ang paparating na tricycle. Sakay nito si Aling Minda na nagmamay-ari ng malaking sari-sari store sa baryo. Psst! Enrique! Tumayo ka! Tignan mo! Nandito na si Benda! Bumalikwas ng bangon mula sa pagkakahiga ang albularyo at dali-daling lumabas ng bahay. Inalalayan pa nito ang babaeng namumutla at nangihina. May mga sugat ito sa katawan na nilalabasan ng masangsang na likido. Uy, pumasok kayo. Iho, ihiga mo ang nanay mo rito sa papag. Hindi ako nagkakamali. Binarang ang iyong ina. Ay, sandali lang at ihahanda ko mga gagamitin mo, Enrique. Pakiusap ka, Enrique. Gamutin niyo ho si nanay. Kahapon, bigla na lang sumama ang pakiramdam niya . Tapos, nagsimula na siyang magkasugat. Ay, sus! Naku, delikado ang lagay ng iyong ina. Mabuti na lang at nadala mo siya kagad dito. Nadia! Nasaan ba mga gamit ko? Heto na! Aligagang ibinigay ni Nadia sa asawa ang basket kung saan nakasilid ang mga gamot. Kinuha ng albularyo ang baon ng nyog na naglalaman ng langis. Pinatakan niya yun ng katas ng dinikdik na dahon bago ipinahid sa mga sugat ni Aling Minda. Namilipit ang babae dahil sa nararamdamang sakit. Ka, Enrique, ano po nangyayari kay nanay? Ay, kinokontra ko ang mahikang itim na nagpapahirap sa iyong ina. Pakiusap, gawin niyo ang lahat upang gumaling siya. Huwag ka na munang maingay. Oo po. Hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko .
Tinapala ng dahon ng albularyo ang mga sugat ni Aling Minda. Dumikit doon ang mga insekto na patay na. Maya-maya'y muli niyang pinahila ng abong may langis sa mga sugat ng babae. Unti-unting guminhawa ang pakiramdam nito at nanumbalik ang lakas. O yan, nakontra ko ng barang. Ngunit kapag sumama ang pakiramdam ng nanay mo, bumalik kayo kagad sa akin, ha? Opo, Ka Enrique. Oh, etong langis. 300 to, ho. Hindi rin kasi basta-bastang langis lamang ito dahil may laway pa ito ng uwak na alaga ng engkantadong gabay. Mahirap hanapin to, kaya mahal ang benta ko rito. Wala akong problema, Ka Enrique. Basta gumaling lang si nanay. Bukod sa binayarang langis, nagbayad ng malaking halaga ang binata sa albularyo. Maya-maya'y umalis na rin sila ng kanyang ina. Napakagaling mo talaga, Enrique. Ano pang ihahanda ko? Ha? Kulang pa ba itong mga halamang gamot? Dadagdagan ko. Sakto na yan. Sapat na yan hanggang mamayang hapon. 5 katao nagpagamot kay Ka Enrique ng araw na yon. Kapag malala ang kalagayan ng kliyente, ay mas mahal ang kanyang singil. Hindi pa man umaabot ng 1 linggo, ay sumama na naman ang pakiramdam ni Aling Minda. Kaya ibinalik niya sa aming ina sa bahay ng albularyo. Ka Enrique, si nanay, nagsuka na naman. Hindi kaya binabarang na naman siya ulit. Sinapo ng albularyong noo ni Aling Minda at pinahiran niyo ng langis. Naku, hindi tinitigilan ng mambabarang ang nanay mo. Ha? Pero huwag kang mag-alala, ha? May solusyon ako para bumuti ang kalagayan niya. Tuwing araw ng Martes, ibalik mo siya rito. Nang sa ganon, maorasyonan ko siya bilang pananggalang sa mahigang itim na bumabarang sa kanya. Sige ho, Ka Enrique. Muling binigyan ng langis ang binata upang ipahid yun sa buong katawan ng ina. Umusan ng kataga si Ka Enrique bago inhipan ng noo ng babae. Ilang sandali bumuti ang pakiramdam nito at nanumbalik ang malay. Basta, ang payo ko, iho, wag na wag mong kaligtaan na bumalik rito. Dahil kung makakalimot ka, may tsansang hindi ko na mapipigilan ang kapangyarihan ng bumabarang sa kanya. Masusunod ho, Ka Enrique. Pabalik-balik ang mga kliyente ng albularyo sa bahay nila sa tuwing nagkakasakit ang mga ito. Dagdag kita sa kanilang mag-asawa. Siya nga pala, Enrique. Hindi mo na ako makakatulong sa'yo sa panggagamot mo. Ha? Namatay si Isang. Pupunta muna ako sa bahay nila. Ayan ka ang bahala. Basta, magpagpag ka matapos mong pumunta ron. Baka humina pa ang bisa ng panggagamot ko sa pagpunta mo sa lamay. Huwag ka mag-alala. Magpapausok ako sa labas ng bahay bago ako papasok. Pumunta si Nadia sa bahay ng kapatid upang ipakita sa mga tao na mabuti pa rin siyang kapatid. Kahit na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa lupang inangkin niya na ipinamana ng kanilang mga magulang kay Isang, sapagkat ito ang nag-alaga sa kanilang ama't ina nang magkasakit hanggang sa mamatay. Ngunit dahil sa tuso si Nadia, niloko niya ang kapatid dahilan na mapunta ang lupa sa kanilang mag-asawa na kasalukuyang pinatayuan nila ng bahay. Kaya minabuti na lamang ni Isang na lumayo sa baryo. Nanirahan sila sa kubo na tinutuluyan ng namayapa nitong nobyo. Malayo pa lamang itanaw na siya ni Kimberly, kaya patakbo siyang sinalubong ng pamangkin. Chang, mabuti at pumunta ho kayo. Wala na ho si nanay. Nadulas po siya habang nag-iigib ng tubig. Nabagok ang kanyang ulo sa malaking bato. Siya. Tutulungan kita hanggang sa mailibing ang nanay mo. Baka sabihin pa ng mga tsismosa na wala akong kwentang kapatid. Talaga po? Salamat po, Chang. Pagkatapos ng libing, ano ba ang plano mo? Wala naman po akong ibang mapupuntahan, Chang. Pwede bang doon na lang ho ako sa inyo? Tutulong po ako sa gawaing bahay. Kahit anong ipag-utos po ninyo, susundin ko.
May mga taong nakarinig sa usapan nila. Upang hindi mapahiya, pumayag si Nadia sa pakiusap ng kanyang pamangkin. Ay, sige, walang problema. Nasa Maynila ang anak ng tiyahin. Ngunit hindi ito umuwi ng baryo upang bisitahin ang ama't ina dahil ayaw nito sa trabaho ng mga magulang. Matapos na mailibing ang ina, ay agad na tumungo si Kimberly sa bahay ng tiyahin. Nangako ito na pag-aaralin siya kapalit ng kanyang paninilbihan. Ang pinakaayoko sa lahat ay ang malikot ng kamay. Huwag mong galawin ang mga bagay na ipinagbabawal sa'yo, ha? Lalo na ang mga gamit ng tiyong mo. Maliwanag ba? Opo, Chang. Maya-maya may taong nagpagamot na naman kay Ka Enrique. Nasaksihan ng dalagita ang kakaibang paraan ng panggagamot ng tiyuhin. Ang lalaki na mga insektong nakukuha ni Chong sa katawan niya. Pero nung nakaraang linggo, nanggaling na rin ang taong yan dito Kimberly, pakikuha nga ako ng palanggana. Opo, Chong. Halos maduwal ang dalagita nang makita ang mga insektong lumalabas sa sugat ng lalaking ginagamot ni Ka Enrique dahil sa masangsang na amoy ng likido kasama ng mga insekto. Ilang sandali kinuha ng tiyahin ng palanggana. Ngunit imbis na sunugin ang mga insekto, ay hinugasan lamang yun ng babae at inilagay sa malaking garapon. Chang, akala ko ba susunugin ang mga yan? Ay di ba sinabi ko na sa'yong huwag kang makialam? May kanya-kanya paraan ng mga manggagamot. Huwag lang baka lang alam. Nandidilat pa ang mga matang singhal ni Nadia sa pamangkin. Pumunta na lamang si Kimberly sa poso bitbit ang mga labahin. Ngunit naaaninaw pa rin niya mula doon ang ginagawa ng tiyahin. Ganito pala ang paraan nila sa panggagamot. Samantalang si nanay nun, sinunog niya ang mga insekto. Bakit parang sinusunog niya ang mga insekto? Bakit parang tinatago pa yun ni Chang? Manggagamot din ang ina ni Kimberly sa kanilang baryo. Ngunit hindi ito sikat katulad ni Ka Enrique na mayayaman na mga kliyente. Tanging mga mahihirap ang nagpapagamot sa ina. Ngunit lingid sa kaalaman na mag-ina na si Nadia mismo naninira sa kapatid upang sa kanila pumunta ang mga tao upang magpagamot. Habang nagsasampay ng mga labahin, naaninaw ni Kimberly na malaking halaga ang pera na inabot ng lalaki sa tiyuhin. Dahilan na malapad na naman ang ngiti nito. Kaya pala ang laki ng bahay nila dahil ang laking halaga ng binabayad sa kanila. Napapansin din niya na tuwing linggo, pabalik-balik ang mga kliyente ng tiyuhin. Kaya may dagdag na bayad ang mga ito na tuwing isinasagawa ang orasyon. Hindi na lamang siya kumikibo dahil sa tuwing magtatanong siya ay nagagalit ang mag-asawa sa kanya. Hating gabi, nagising si Kimberly na maramdaman na naiihi siya. Nang lumabas siya ng banyo, napansin niyang may hawak na ilang maliliit na garapon ng tiyuhin. Marahan niya itong sinundan hanggang sa makarating ito sa bandang burol. Sakop ng lupain na pagmamay-ari nito. Nagkubli siya sa puno ng akasya at doon natanaw niyang isinilid ni Ka Enrique ang mga dalang garapon sa bangang hinukay nito sa lupa. Ano kaya ang ginagawa ni Chong? Napalingon si Ka Enrique na makarinig ng kaluskos mula sa puno ng akasya. Pilit na isiniksik ni Kimberly ang kanyang katawan upang hindi siya makita ng tiyuhin at dahan-dahang gumapang patungo sa bahay. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid at nagtalukbong ng kumot. Muling ibinaon sa lupa ni Ka Enrique ang banga bago umusan ng orasyon. Napangisi pa ito habang naglalakad pabalik ng bahay. Hindi makatulog si Kimberly ng gabing yun sapagkat tila may kung anong bumubulong sa kanya na bumalik sa naturang lugar. Nakiramdam siya sa paligid at napansin niyang bumalik na sa loob ng bahay ang tiyuhin. Hinukay ni Kimberly ang banga na nakita niyang ibinaon ng albularyo. Halos masuka siya ng masinghot ang mabahong amoy
na sumingaw mula sa loob. Amoy bulok at kung ano pang hindi niya maintindihan. Kasama mga garapon. Ano kaya mga to? Ang baho. Kinuha niya ang isang maliit na garapon. Nang buksan niya yun, nakita niyang may mga nakarolyong papel sa loob. Bawat isa'y may nakasulat na pangalan. Ang laki ang kanyang mga mata nang mabasa ang bawat pangalan ng mga taong ginagamot ni Ka Enrique. Pati ang pangalan ng kanyang ina ay nakasulat sa papel. Bakit nandito ang pangalan ni nanay? Ang pangalan ni Aling Minda at ng iba pa? Sa pagkakaalam ko, kapag ganito ay paraan ng binabarang o kinukulam. Ilang sandali napansin ni Kimberly na may maitim na usok na lumabas mula sa banga. May nadidinig din siyang boses ng babae na bumubulong sa kanya. Hindi siya nagkakamali na boses yun ng kanyang ina. Hindi ordinaryong pagkadulas ang sanhi ng pagpanaw ko, kundi gumamit siya ng mahikang itim upang mawala ako sa kanyang landas. Siya rin na nagbibigay ng pabalik-balik na sakit sa mga taong nagpapagamot sa kanya upang perahan niya ang mga yun. Nay, Basagin mo ang banga at mga garapon para mapawala ang bisa ng isinagawa niyang ritual sa patuloy na pagkakasakit ng mga taong pinahihirapan niya. Binabarang at kinukulam niya ang mga tao. Nanginginig ang mga kamay ni Kimberly na binasag ang banga. Maging ang mga garapon ay isa-isa niyang pinukpok ng bato at pinunit ang mga nakarolyong papel. Ilang sandali pa'y nagulat siya nang biglang mapansin na nakatayo na sa kanyang harapan sina Ka Enrique at Nadia. Anong ginagawa mo rito? Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na pumunta sa lugar na ito? Chong, may pusa po kasi akong nakita. Ha? Tapos, hinabol ko. Kasi tinangay niya yung natirang ulam natin. Sinungaling! Namumula ang mga mata ng albularyo habang nakatingin sa basag na bangat mga garapon. Maging si Nadia'y naggalit sa pamangkin. Ilang sandali hinila niya ito sa buhok papasok ng bahay dahilan na masaktan si Kimberly. Chang, pakiusap, bitawan mo ako. Ang sakit po ng ulo ko. Kakalbuhin talaga kita dahil pakiilamera ka. Matapos ka namin tanggapin sa bahay na ito, susuwayin mo ang simpleng utos namin. Wala na akong magagawa, kundi ang patahimikin niyang pamangkin mo. Chong, patawarin niyo ho ako. Pangako po, hindi po ako magsusumbong tungkol sa natuklasan ko. Hindi ako nadadala sa pagpapaawa mo, iha. Dahil mas importante sa akin ang salapi. Namilog ang mga mata ni Kimberly nang maaninong na kinuha ng tiyuhin ng pamalo. Ngunit bago pa siya taman ay maliksis ang umilag at tinulak ang tiyahin na nasa kanyang harapan. Napasubsob siya sa altar kung saan nakalagay ang libro na ginagamit ng albularyo sa panggagamot at pambabarang. Kinuha niya yun at patakbong lumabas ng bahay. Bumalik ka rito, Kimberly! Lapastangan ka! Hay! Wala ka utang na loob! Bumalik ka! Kumaripas ng takbo si Kimberly dalang libro. Kahit na nagkasugat at nananakit na ang kanyang mga paa, hindi pa rin siya tumigil sa kakatakbo. Hanggang sa makarating siya sa isang bahay. Hinihingal siyang nagkubli sa mayabong na halaman at nagtago roon. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang nakikiramdam sa paligid. Naku, Chuck, lagot ako sa kanila kapag nahuli nila ako. Ngayong nalaman ko na ang tinatago nilang sikreto. Nakiramdam si Kimberly sa paligid, ngunit wala siyang nadidinig na mga yabaga. Nanatili siya doon dala ang lumang libro. Samantala, galit na hinanap ng mag-asawa ang pamangkin. Bigla lamang nawala ito sa kanilang paningin dahil mabilis itong tumakbo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ikaw kasi,
Para bumangoy ang pangalan mo sa mga kakilala mo, pinatira mo pa yung hampas lupa mong pamangkin. Hoy, Enrique ha! Ikaw ga eh! Nang magpabago ka ng pangalan mo sa mga tao, may narinig ka ba sa akin? Hindi ba wala? Dahil yan sa katangahan mo, nasundan ka ni Kimberly! Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ilibing mo ng mabuti ang banga sa malayo, hindi yung kahit sino ay makakakita. Ang sabihin mo, pakialamera talaga yung pamangkin mo. Katulad ng kanyang ina. Mabuti na lang at Mabuti na lang at ano? Ha? Hey, huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Why, ano naman kung ako nga? Pakialamera din eh. Pumunta kasi si Sammy at Minda sa kanya. Mabuti na lang at nakita ko. Kaya gumawa agad ako ng paraan para mapigilan siya magsalita na hindi ko talaga ginagamot si Minda. Walang hiya ka talaga! Huwag mo sabihin na naaawa ka pa sa kapatid mo. Ilang beses mo na rin siya nilaglag sa mga tao para sa atin magpagamot ang mga mayayamang kliyente Ngayon ka pa makukonsensya na wala na siya? Ang problemahin natin sa ngayon ay ang pamangkin mong Suwail. Muli nilang hinanap si Kimberly. Ngunit hindi nila ito natagpuan. Nang makaramdam ng pagod, umuwi na lamang sila ng bahay. Kinabukasan, nagising si Kimberly na may tumapik sa kanyang pisngi. Napabalikwas siya ng bangon nang makita ang isang lalaki na nasa kanyang harapan. Oh, anong ginagawa mo rito? Teka, di ba ikaw yung pamangkin ni na Ka Enrique? Pakiusap. Huwag mong sabihin sa kanila na nandito ako. Hinahanap nila ako. At hindi sila magdadalawang isip na saktan ako. Sige. Halika, sa loob ng bahay. Baka may makakita pa sa'yo rito sa labas eh. Tanging ang binatang si Samit ang inang si Aling Minda lamang ang nakatira sa kanilang bahay. Dahil ang mga kapatid nito ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya't ang binata na ang nag-aalaga sa kanyang ina. Sinarado nito ang bintana at pintuan sa kusina bago muling kinausap si Kimberly. Oh, kumain ka muna. Ay, grabe, ang putla mo. Bakit ka nga pala napadpad rito? Nalaman ko kasi ang lihim ni Nachong. Kaya hindi lubusang gumagaling ang nanay mo dahil hindi naman niya talaga ito ginagamot. Ha? Pansamantala niyang tinatanggal ang karamdaman nito. Pero siya rin ang nagbibigay ng sakit sa mga tao. Siya ang mambabarang at kumukulam. Teka, hindi ko maintindihan ha. Nililin lang kayo ni Chong. Kaya nila ako inahabol dahil ayaw nila akong makapagsumbong kahit kanino. Pero napawalang bisa ako ang barang at kulam na isinagawa niya nang mabasag ko ang banga na kanyang dinasalan. Ilang sandali napalingon ang binata sa kanyang likuran nang marinig ang boses ng kanyang ina. Nagulat siya nang makitang nakakalakad na ito. Nay! Nakakalakad na kayo! Nawala na rin mga pantal-pantal sa katawan nyo. Pakiusap. Huwag niyong sabihin kay Chong at siyang Nadia na nandito ko. Tumango ang binata bilang tugon sa pakiusap ni Kimberly. Hindi na rin nahihilo si Aling Minda na madalas nitong nirereklamo noon. Totoo nga sinabi mo, Kimberly. Tingnan mo, naging masig na si nanay oh. Noon, inanalayan ko pa siya para bumangon patungong banyo eh. Si Chong din ang dahilan ng pagkamatay ni nanay. Ha? Hindi ko sukat akalain na magagawa niya yun. Teka, paano mo nalaman? May bumulong sa akin at sinabi ang ginagawa niya. Nang buksan ko ang banga na inilibing niya sa lupa, lahat ng naging pasyente niya ay nandun ang mga pangalan. Kabilang ng pangalan ni nanay. Paraan yun ang pambabarang at kulam. Walang hiya siya. Huwag tayong magpadalos-dalos sa gagawin nating hakbang para mapanagot siya. Dahil may kakayahan pa rin siyang pahirapan tayo. Pero itong libro, magagamit natin to para malabanan siya.
Nagsumbong si Sammy sa kapitan at mga kasapi ng barangay. Kaya't pinuntahan ng mga ito ang bahay ni Ka Enrique. Oh, Kapitan! Anong may paglilingkod ko sa inyo? Nandilat pa ang mga mata ng albularyo nang makita ang mga kamag-anak ng mga taong ginamot niya. Inirereklamo siya ng mga ito dahil sa panlilinlang niya. Hoy! Anong pinagsasabi ninyo, ha? Matapos kayong tulungan ng asawa ko, yan pang igaganti ninyo sa kanya. Mga wala kayong utang na loob! Singhal ni Nadia sa mga ito. Ngunit kinuyog sila ng mga tao dahil nalaman ng mga ito sa pamamagitan ni Sammy na niloloko lamang sila ng albularyo. Hindi na nakapagpigil ang isang lalaki kaya't sinugod nito si Ka Enrique. Inawat sila ni Nadia at Kapitana. Ngunit muling kinuyog ng dalawang lalaki ang albularyo dahil sa galit. Pagbabayaran niyo ang ginawa ninyong ito sa akin. Sinusumpa ko, lahat kayo ay maghihirap, mga lapastangan! Umusan lang kataga si Ka Enrique. Umihip ang malakas na hangin at nagsili para ng mga insekto at sinugod ng mga ito ang mga tao. Dahilan para magpulasan ng mga ito palayo sa naturang bahay. Mga duwag! Gusto nyo pala ng laro, Pwes, maglalaro tayo! Ano ang gagawin mo, Enrique? Total, kinalaban lang naman nila ako. Lahat sila babarangin ko. Alam kong nakapagsumbong na sa kanilang walang hiya mong pamangkin. Kinuha ni Ka Enrique sa malaking garapon ng mga insekto at inilatag sa sahig. Humahalakak pa siyang umuusal ng orasyon. Nadia, kunin mo ang libro sa altar. Tignan ko lang kung hindi sila magsisi sa pagkalaban nila sa akin. Wala ang libro dito. Ha? Diyan ko lang nilapag yun, Kung wala riyan, baka tinangay ng pamangkin mo. Huyumang kamaong nanggagalaiti sa galit si Ka Enrique. Kinuha nito ang mga gamit at umusa ng mga kataga habang hinahalo-halo ang mga insekto at karayom sa malaking batya. Walang ano-ano yung mga taong sumugod sa bahay ni Ka Enrique ay nakaramdam ng pananakit ng tiyana at tila may tumutusok sa kanilang mga kalamnan. Mula sa labas ng bahay, nadinig ni Kimberly at Sammy ang hiyawan ng mga tao. Kimberly, ano nangyayari sa kanila? Nagsusuka at may namimilipit habang nakabulagta sa lupa, oh. Binabarang sila ni Chong. Kailangan nating kontrahin ang kapangyarihan niya. Ang sarili niyang libro ang siyang makakatalo sa kanya. Teka, marunong ka bang gumamit niyan? Naku, baka mamaya magkamali ka at mapahamak tayo niyan, ha? May nakitang alupihan si Sammy sa bandang balikat ni Kimberly. Bigla niya yung hinampas ng tsinelas. Nang mahulog sa sahig ay inapakan niya yon. Sinusubukan akong barangin ni Chong. Ngunit hindi ako tinatablan dahil nasa akin ang kanyang libro. Maging ikaw, Sammy. Protektado tayo nito. Mabuti naman kung ganon. Kailangan natin tulungan sina kapitan at mga tao. Sa pamamagitan din ng librong yan. Binuklat ni Kimberly ang libro. Tila nakikita niyang lumitaw ang mga nakasulat sa hangin at binasa niya yon. Sa umpisa'y hindi niya yon maintindihan. Ngunit muli na naman niyang narinig ang boses ng kanyang ina na wari gumagabay sa kanya. Nagsindi siya ng kandila at paulit-ulit na binabasa ang mga kataga na nakalitaw sa hangin. Sa tuwing namamatay ang apoy, muli yung sinisindihan ni Sammy. Sabihan mo lang ako kung ano yung pwede kong maitulong sa'yo, ha? Sa tuwing sinasambit ni Kimberly ang mga salita, ay nawawala ang panakit ng katawan ng mga taong pinapahirapan ng tiyuhing albularyo. Natigil din ang pagsusuka ng mga ito, kaya bumalik sila sa bahay ni Ka Enrique.
Enrique, bumalik ka mga tao. Akala ko ba'y pinahihirapan mo sila? Nawala ang bisa ng pambabarang ko. Umalis na tayo rito. Galit sila. Tsak nakukuyugin nila tayo. Buiset, mahanap ko lang talaga yung pamangkin mo. Tatamaan talaga siya sa akin. Lumabas ng bahay ang mag-asawa. Bitbit ang ilang gamit at mga perang naipon mula sa panggagamot. Tumakbo sila patungong kasukalan upang takasan ang galit ng mga tao. Bilisan mo, Nadia. Doon tayo duman. Magpahinga na muna tayo, Enrique. Ang sakit na ng mga paa ko. Mamaya na lang tayo magpahinga kapag nakarating na tayo doon sa kalsada. Naaaninaw na nila mga tao. Kahit anong sambit ni Ka Enrique ng orasyon ay hindi pa rin tinatabla ng mga tao. Dahil sa tulong ni Kimberly na patuloy na nagdarasal upang proteksyonan mula sa barang at kulam ang mga ito. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Nadia. Kung hindi mo pinatuloy si Kimberly sa bahay, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Kung hindi ko siya pinatuloy, magiging masama pa rin ang tingin ng mga tao sa atin, Kaya wag mong ibunto ng sisi sa akin. Dahil kung hindi mo inakasan ang buhay ni Isang, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Napatigil sa kakatakbo si Ka Enrique nang maramdamang namanhid ang kanyang mga paa. Natumba siya, kaya't dali-dali siyang inalalayan ng kanyang asawa upang tumayo. Ay! Darig ko! Nadia! Ang sakit ng paa ko! Hindi ako makagayaw! Ay, ngayon ka pa talaga ni Rayuma. Halika't bubuhatin na kita. Aray! Ang sakit! Ang sakit ng mga paa ko! Namilog ang mga mata ni Nadia nang mapansin na may gumagalaw-galaw sa pisngi ng asawa. Ilang sandali nagkaroon yun ng sugat at lumabas ang malapot na likido. Ay, aray! Ay, Enrique, ano bang nangyayari? Bakit parang bumalik sa'yo ang sumpa? Nagkasugat-sugat ang katawan ni Ka Enrique dahil sa malilit na bakal na tumutusok-tusok sa kanyang kalamnan. Parang ang mga ginawa mo sa mga kliyente mo'y bumalik sa'yo. Ano nang gagawin natin? Kunin mo yung langis. Ipahid mo sa katawan ko. Tapos, akin na yung matulis na bato. Hinihingal na kinuha ni Ka Enrique ang batong hugis na puso at itinusok sa kanyang palada. Paraan yon upang ibalik sa taong nagpapahirap sa kanya ang sumpa na pinapakawalan nito. Umuusal siya ng orasyon, ngunit hindi pa rin napapawi ang sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya'y sumuka ng itim na likido si Nadia na may kasamang maliliit na insekto. Hindi. Maging ako'y binabarang, Enrique. Ayoko ng ganito. Dali, magpahid ka ng langis. Nadagdagan ang kanilang takot nang tuluyang makalapit ang mga taong tumutugis sa kanila. Ngunit imbis na saktan sila ng mga ito, ay tiimbagang napatigil ang mga tao sapagkat nasaksihan nila kung paano naghihirap ang mag-asawa kahit hindi man nila ito sinasaktan. Namimilipit ang mga ito sa sakit dahil bumalik ang pambabara ni Ka Enrique sa kanilang mag-asawa. Kung anong ginawa nila sa mga taong pinahirapan nila, doble ang kanilang pagdurusa. Tulong! Tulungan niyo kami! Mga hangay! Hindi na natuluyang sasabihin ni Ka Enrique nang muli siyang sumuka ng malapot na likido. Ilang sandali nang isay siya sa lupa at dilat ang mga matang nawalan ng buhay. Ganon din ang nangyari kay Nadia. Natatakot pang lumapit ang mga tao sa kanila, kaya't nanguna si Kapitan Asuri na mag-asawa. Hindi na humihinga mga ito at tuluyan ang binawian ng buhay. Samantala,
Biglang nawala sa paningin ni Kimberly ang mga salita na paulit-ulit niyang binabasa sa hangin. Naramdaman din niya na gumanang kanina'y mabigat na puwersa sa paligid. Sammy, Oh. pakiramdam ko, natalo na sila. Sana nga. Maya-maya'y sumilip si Sammy sa bintana. Naaninaw niyang lumalakad sina Kapitana. Sa likod ng mga ito ay may nakasunod na tricycle. Sakayang walang buhay na mag-asawa. Lumabas siya ng bahay upang magtanong at nasiguro niyang ang albularyo ngayon. Nagimbal ang mga taga-baryo sa pagkamatay ni Ka Enrique at ng asawa nito. Maging ang nangyaring pambabarang sa mga tao ay nagbigay ng takot sa lahat. Inilibing nila ang mag-asawa sa pangunguna ni Kapitana sa takot na kumalat pa ang sakit na dala ng mga insekto na lumalabas sa kanilang katawan. Mula nang mamatay ang mapanlinlang na albularyo, ay wala na nagkakasakit sa kanilang lugar. Labis ang saya ni Kimberly dahil nabigyan din ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. Namuhay siya kasama ang binatang si Sammy at Aling Minda. Laking pasasalamat din ng mga ito sa kanya dahil siyang naging daan upang mailigtas ang mga taga-baryo mula sa mapanlinlang na albularyo. Wakas. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po yun para magpatuloy ang aming channel. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Kayong dalawers. Totoo nga, may humihilik. Bakit ba? Matanda na ako, bumubarang.